Magandang araw po. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Kaparokya Mo. Ako po si Kuya Carlos. Ngayon po ay ang ika-4 na linggo ng Kwaresma. Linggo ng pagsasaya dahil palapit na ang dakilang pagdiriwang ng Misteryo Pascual. Ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagninilay ngayon ay ibabahagi sa atin ni Brother Dave Cesar de la Cruz ng Confraternity of Catholic Saints at Headmaster ng Liturgical Formation and Enrichment Program o LIFE. Halina at ating pakinggan ang kanyang pagninilay. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo ngayon sa Immaculate Conception Cathedral para sa ating panlingguhan pagninilay sa mabuting balita sa linggong ito. Ang ating pong mabuting balita ngayon ay napakaganda dahil ito ang nagbibigay kulay sa ating pagdiriwang sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ngayon ay nangangalahati na sa ating paglalakbay patungo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng ating Panginoon kung bakit siya ipinadala ng Diyos Ama dito sa mundo. At sabi nga sa English, "For God so loved the world that He gave us His only Son." Bakit ibigay ng Diyos ang kanyang buktong nana? Isang dahilan, dahil mahal niya tayo. Bakit inaalay ng Panginoon lagi-lagi ang kanyang buhay para sa atin? Kasi mahal niya tayo. Pagmamahal mga kapatid ang naging dahilan kung bakit handang mag-alay ng buhay ang ating Panginoon. Pagmamahal ang dahilan kung bakit handang magbigay, no? Ang ating Diyos Ama binigay ang kanyang sariling anak para sa atin at para tayong mabuhay. Ngayon ang hamon sa atin mga kapatid. Ikaw ba? Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba si Jesus? Mahal mo ba ang iyong kapwa? Kung ang Diyos nagmahal ng buong mundo, mahal din niya. Sana marunong din tayo magmahal sa Kanya. At higit marunong tayo magmahal sa ating kapwa. Kaya nga, ang hamon ng Kwaresma ay hindi lamang sa pag-aayuno, hindi lamang sa pagdarasal, hindi lamang sa pagbibigay limos, kundi ito ay hamon sa atin ay ang hamon ng pagmamahal. Magandang araw. Maraming salamat po, Brother Dave, sa iyong pinahaging pagninilay ng salita ng Diyos at ng ating pagdiriwang bilang isang simbahan. Bilang pangwakas na panalangin, atin ngayong dadasalin ang collect o ang pambungad na panalangin para sa linggong ito. Galing sa bagong English translation ng Roman Missal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O God, who through your word reconciled the human race to yourself in a wonderful way, grant we pray that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo at naway ang ating paghahanda sa dakilang kapistahan ng Pasko ay maging makabuluhan, napupuno ng grasya, napupuno ng panalangin at ng kawang-gawa sa Espiritu ni Kristo. Hanggang sa muli, ito ang Kaparokya Mo, Kuya Carlos Babiano.